6. Ang first project po niya is si Amara Villas po, which is nag-start po ng 2011, and that's next po natin na project is si Monde Residences, which is nag-start po siya last 2020 po. So, sino po ba si Jaka? Si Jaka po ay sister company, si Abundant po ay sister company ni Jaka Construction and Management Corporation. Si Jaka po is a AAA construction company. So, pag sinabi po AAA company, medyo sumusunod po talaga sila sa tamang standards ng bahay. And ISO certified po tayo. So, ibig sabihin po lahat ng mga documents natin is naka-align po lahat yan. So, pagdating po sa construction, ang construction po kasi siya ang nagpo-construct sa mga appointees. Yan po. Marami po siyang project na condominium, hospital, industrial companies, marami po siyang ganyan. So, kapag tinignan po natin yung mga house natin mamaya, mapapansin nyo po, ito po yung build niya. Matibay, makapal, malalaki yung mga bakal. Talagang standard po. Hindi po katulad ng ibang developer na ginagawa nila sa standard yung bakal dahil hindi na nakikita. So mamaya po makikita nyo lahat yan. Yeah. So saan po ba ang head office natin? So mahalaga po to. Dahil sa mga incentive po, dito nyo po kukunin yung incentive at commission. Ang head office po natin is sa A Corporate Center, 29 Jose Avenue at Jose Abad Santos Avenue sa Lawang das Marias, Cavite. So pinakamadali po na location para makita nyo siya is Figaro. Figaro sa Lawag po. Nandito lang siya sa baba yung Figaro. Yan. So pagpasok nyo po doon sa loob, dito po sa gate na yan, yun yung po kukunin sa card. Yung commission, saka po yung incentive natin. So mahalaga po yan kasi bakit po? Monthly po kasi naglalabas na commission si company. So dito po, hindi every 4th month, hindi po every 3 months, every month po may nilalabas na commission si company. So kung kayo po, naka full time, mahalaga po sa atin, lalo na sa mga full time, tama, na yung commission is monthly lumalabas. Kasi hindi naman tayo every 3 months kumakain. Diba? Every month po dapat may budget. Okay? Yeah. So, sino po ba si Monde Residences? Si Monde Residences po is located at sa Barangay Salitran 3, Las Marinas, Cavite po. With total of, hindi na po siya 61 units. Bakit po hindi na 61 units? Dahil po nagdagdag po tayo ng amenities at open spaces. So meron na po tayong chapel ngayon. Dati po kasi pavilion hall, swimming pool, basketball court, parks and playground lang. Ngayon po meron na tayong chapel and meron pa po tayong mga open spaces dun sa tabi ng chapel. So total of 57 units na lang siya. So pag sinabi mo exclusive subdivision, talaga pong exclusive subdivision. Hindi ilan lang po yung kamera. Total of 1.4 hectare po ang ating Monde Residences. So, sino po ba yung mga sino po ba yung mga client na malimit pumibili kay Monde? Mga OFWs, ang number 1 namin dito. Businessman. Yan po. Meron din naman pong mga employed sa local natin, pero hindi po ganun karami. Around 14 to 15% lang po yung total ng local employed natin. Yan. So, katulad nga ng sabi ko kanina, si client, pag nag-inquire kay Monde, imposible walang pera. Automatic po dati may pera siya. Wala po akong nag-tripping dito na ay akala ko 5 million lang. Ay akala ko 6 million lang. Automatic lagi sa sabihin client, ang budget po up to 15 million. Ang budget po up to 20 million. Yeah. Minsan nagugustuhan na agad nila yung unit, wala nang alisan sa service namin. Yeah. Basta kaya nyo i-explain kay clients. Client kasi, alam natin may pera na, di ba? Kaya nag-inquire. So, ang hinahanap lang ni client, yung kayang mag-explain ng maganda sa client. Kasi kapag siya narito, hahanap ulit ng ibang property. Okay? Yeah. So, pag tinignan nyo po si project natin, si Monde Residences, ito po siya. Yan. Nandito po sa likod. So, soon, ito po yung possible expansion natin. And ito po yung proposed na condominium sa gilid. Sa gilid. So, syempre, pinapakita ko na sa inyo to kasi lagi ko sinasabi kay Ma'am Jenny na ang RASB is possible na maging lead broker pagka na-hit nila yung binibigay ko quota. Yan. May binibigay po kasi ako kay Ma'am Jenny na number of units na kailangan natin mag-hit. So, sabi ko sa kanya, pwede po kayong gawing lead broker. So,
So, syempre, kung kayo, lead broker, mas mataas ang commission. At the same time, wala na kayong ibang broker na kalaban dahil dadaan at dadaan lahat sa last business capital. Yan. Yan. So, mapapansin niyo po, nandito yung business na siya. Yan, nandito yung swimming pool, nandito yung basketball court, parks and playground, then yung pavilion. Mamaya po, mapupuntahan naman natin lahat yan. Vicinity map. So, gano'n ba siya kalayo sa mga location natin? Yan. Ayan, Our Lady of Fatima Parish, so 770 meters lang, wala pang 1 kilometer. Central Mall, yung pinagsuduan kanina, 1 kilometer lang. Bibigyan ko kayo nito, kayo maganda, para hindi na kayo mag-video. Okay, hindi ako kayo. I-send ko naman yan. Actually, meron tayong Google Drive. So, nandun naman lahat. Ina-update ko na lang ngayon yung mga computation lahat. Para in case na hindi ako nakapag-apply, buksan nyo lang yung Google Drive, makikita nyo yung computation. Ano? Yan. So, AYAP Medical Center, malapit lang din, 1.5 km Orchard. Eh, kahapon ito yung natanong ni Jay. Oo. Vicinity map. So, sabi ko, Kadiwa Park, yan, malapit lang din. Yung Dilasan natin, Save More. Huwag na kayo mag-video, ako na mag-video, send sa GC. Strict Imus, yan. Emilio Aguinaldo Calisio, napakalapit natin sa lahat ng lugar. Napaka-accessible din po. Bakit? May daan tayo papuntang MCX, Villar City, Aguinaldo, going Manila. Then malapit din po tayo sa Calax. Okay po? Guys, Villar City, meron na dito sa Paliparan. Yes po. Nakadaan na kami and then ang labas noon ay doon tayo mag-annual awarding. Pwede kayo dumaan dito sa Congressional. Kasi lalabas kayo ng papuntang Paliparan pa. Oo. Malapit na yan. So, sa map natin, makikita nyo naman, meron tayong designation. Ang yellow natin, lahat ng BEA model. Yan si Bea. Lahat ng ating red is Alona model. So, bibigyan ko kayo ng price list later. Kahit Meron na. kasi online na. Meron na. Yan. Clarissa, lahat ng green. Ito kasi yung for expansion natin sa susunod. Then, Elira, lahat po ng corner. Sa magmaning na lang, sir, yung price list. Yes po, bibigyan Okay. namin yan. Okay. Pati map. Updated na. Lalo na sa nagmamaning. Halika yan kasi pag mag-dating, kita nyo. Ano, Yes, oo. Tapos AX nyo yung hindi na. So, yan. So, for Alona, ito po yung Alona natin, yung unang unit, yung color red sa taas, sa black one. So, matandaan nyo, madali lang siya. Lahat ng nasa black one, sa gilid ko, yan sa kanan, yun yung Alona model. Siya yung high ceiling unit natin. So, pag pinasok natin niya mamaya, makikita nyo talagang high ceiling siya. So, two-story house po siya with lot area of 107 to 127 square meter with floor area of 110 square meter po. So, 3 bedrooms sa taas, then meron po siyang maid's room sa baba. So, total 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Meron po siyang 2 common bathroom, then meron po isa sa master's bedroom. Okay po? With balcony, service area, carport, tsaka lanay. So, yan. So, ang available na lang natin na Alona ngayon is 3 unit. Oh. 3 unit na lang. Pero 120 naman yung kanyang latte. Oo. Walang nagpo-market. Tandaan nyo, walang nagpo-market. Tayo lang. Oo, walang nagpo-market dito. Last year, kaya maraming beta dahil ako yung nag-market. So, ngayon, hindi na ako yung magpo-market kasi sabi ni Sir Casey, bigay sa mga broker. Sabi ni Sir, kasi wala nagpa-market talaga technically. So sabi niya, itap ko lahat ng broker para, last year wala akong broker kung tutusin. Ang may handles dito, alam ko si Mel. Si Sir Mel. Yung mali si Mel ng April. Yeah. Okay? So tandaan, ang Alona is nasa block 1. Yan. Next is si Bea. Si Bea naman is lahat ng nasa block 2. Itong area na to. Itong area na to. Block 2. Yan. Si Bea ang isa sa mga favorite ko. Yeah. So last year, naka 5 units ang Bea. Yeah. So 2-story house. Tama ba? Hindi, 4 lang pala. 4 units ni Bea last year. 2-story house with lot area of 120 square meter and floor area of 121 square meter. 4 bedrooms sa taas and merong maid's room sa baba. So ito kasi si Bea na maximize yung buong bahay. So maganda siya. Mamaya makikita nyo. Meron tayong patapos na construction na doon.
para masilip ng Si With Bia. toilet and bath, dalawang common bathroom and isa sa master's bedroom. Yan. So, may balcony, dalawa. May service area din sa likod, carport, then may lanay po. Yan. So, malimit kasi sa mga bumibili dito, ang hinahanap talaga is merong maid's room. Although, ang maid's room is nasa loob ng bahay, okay lang naman sa kanila. Yung iba naman, hinahanap talaga yung may room sa baba kasi yung mga elderly naman, na hindi na kaya umakyat. So ito maganda talaga itong unit na to, lalo na yung sala niya malaki kasi. Tapos lahat ng kusina kasi natin dito malalaki. Yung kitchen natin. And then, si Clarissa model natin. Si Clarissa model naman natin, lahat ng nasa block 4. Nasa kaliwa yun, mamaya makikita nyo pagdating na dito. So, two-story house with lot area of 119 square meter to 135 square meter. Floor area of 117 square meter. So, 3 bedrooms sa taas lang lahat. Wala siyang maid's room sa baba. Sa taas lang lahat. Then, 3 toilet and bath pa rin. Dalawa sa taas, isa sa baba. Isa sa master's bedroom. At ang magandahan kay Clarissa kasi meron pang pagpunte malapit sa dagat. First, is swimming rooms po natin. Si swimming rooms po natin is may service na span po siya na 40 to 70 years. Ayan, selling point kay client. Diba? Yung bubong nyo, possible po tumagal 40 to 70 years. Bakit po? Bato po yan. Hindi kailangan pinturahan. Tama? Yan. Hindi basta-basta magbubutas. Kasi doble-doble po yan. May yero sa ilalim, may bato sa ibabaw. Okay po. Yes po. Yan. Oo. So, pag tinanong ni client, tatagal ba siya? Tatagal po. Baka wala na nga po ang jaka, meron pa kayong buko. Diba? Possible po talaga mangyari yun. Ayan. Tapos po, possible lang din naman siya masira in case may nalaglag na kotse. Bahala na po kayo paano yung imagine ninyo. Ayan. So, kaya niya pong mag-withstand ng mga hangin na malalakas or heavy rainfall, kahit bagyo, kaya din po. Bakit po? Marami po kasing limit yan. Hindi basta-basta ang mag-overlap kahit na anong gawin ng bagyo. Okay po. Low maintenance. Kasi sabi ko nga po, hindi nyo kailangan pinturahan. Ang mga normal na bubong, nagkakaroon ng fade yung kulay. Tama? Kasi hindi. Every year. Oh, tama. Yan. So, heat protective naman siya cover for the house. So, ang kagandahan pa sa kanya, dahil bato siya sa ibabaw, hindi basta-basta magpe-penetrate yung init sa loob. Okay? So, eto pa maganda. Kapag may client kayo, pwede nyo ipakita yung mga under construction. Oo, sa iba hindi kasi Oo. pwede. Para malaman nila na maganda talaga yung bahay. Additional na selling point yun. Kasi bakit? May mga client na may tubuloso. Gusto ko nakikita ko yung bahay ko. Kung hindi mo pinapakita sa akin, may tinatago ka rin sa dito. True. Kahit gawin mo silang labor para na okay lang. Bahala sila. Oo. Basta syempre, safe sila. Di ba? Okay. Kahit pasukin nila yung mga under construction, okay lang. Yan, katulad niyan, makikita nila. Dito, lantaran namin pinakikita yung mga ginagamit namin bakal. Ang gamit namin bakal is 12 mm para sa gilid o sa mga pader. Then sa mga poste natin is 16 mm. So matibay po siya, malalaking bakal po yun. Sa ibang subdivision kasi ang ginagamit kapag buhos tinatawag is 8 lang. Kasi buhos na siya eh. Meron na siyang graba sa loob, may simento na siya, may buhangin na siya. Okay? Pero dito kasi sa amin, 12 pa rin kasi malaki po kasi yung bahay. So pag nagtanong din, gaano kataas ang ceiling? 9 meters po. Ang ceiling natin, 9 meters. 9 feet pala, sorry, 9 feet. 9 feet. 9 feet. Sir, yung ano, ground floor sa end floor ba? 8 10 meters. 3 meters po. Pero yun po. Pero ang standard kasi sa Philippines is 7.5 to 8 feet lang. Yun yung standard ng mga bahay. Pero sa atin, 9 feet siya.
Kaya yung mga foreigner na pumupunta dito, nag-invite. Actually, marami tayong foreigner. Nagugustuhan nila kasi hindi sila abot sa kanya. Oo, kasi makapagod. Yan. So, si buhos, alam naman natin, mag-ibay kapag sinabing buhos, reinforced concrete wall natin. Yan. So, ang mga materials natin, tinetesting natin yan, may testing din po tayo kung matibay pa talaga, kung ano, before yan ibuhos talaga. Then, meron tayong curing process na tinatawag before siya galawin ulit. Yan. Katulad ng may unit dito na, yan, kakabuhos lang yan. Ito, ayun. Bibigasin mo na yun. Yan, tinatanggal na yung mga forms, pero hindi pa siya pwede gawin. Then, yan nga, yung mga partition natin. Tutulad ng CR, may konti lang naman na CHP walang ginagamit. So, halos hindi ko na in-explain kay client to. Konting-konti lang kasi talaga siya. Sir, gaano ka taking sa Diba? yung mga ano ba, walls? Yung Wall? ilang meters? Ang number ng halop na. Ang alam ko 6 yung gamit natin dito. Sa Hindi sa partition. sa partition. Sa partition is 4. 4 CR lang. lang 4 lang sa partition. Or, hindi pwedeng mabigger po sa Mm. Pero sa second floor, ano po yung partition na nilalagay? Na? Wala po, bago po lahat yan. Ang partition sa... Bago lang po lahat yan. Sa CR lang po talaga yung ating concrete wall na ano, sa CR lang po talaga yung ating ano. buhos din siya. Buhos din. Malaki kasi yung mga room niya sa taas. And next na, ang last natin is si Elira. Si Elira is lahat ng corner lot ng buong subdivision. Pag sinabi kong Elira, corner lot siya. So walang ibang nasa corner lot kundi si Elira. Two-story house with lot area of 144 to 157 square meter. Floor area of 129 square meter. So, mahalaga po na tandaan nyo yung mga floor area natin. Yan kasi yung unang tinatanong ni client. Diba? Lalo na yung orientation ng bahay. Kasi meron, nag-taping minsan, tuturo nila, eto po yung isang room. Pagbukas na gano'n siya. Kailangan po alaman. Truth. Kasi, hindi naman po sa sinasabi mong kabisado. Pero, at least, as a salesperson, yan po, familiarize and yung orientation ng bahay, medyo tanda po. Okay po. Meron naman nag-taping, ang pinapakita niya, Clarissa, ang sinasabi niyang unit, alone. May ganun po. Medyo nakakalito talaga yung fasad. Pero, mahalaga din po talaga na alam nyo yung pinapakita. Kaya nga po sinasabi ko, ang Black 1, Alona. Ang Black 4, Clarissa. Ang Black 2, Bea. Napakadali po niya tandaan para hindi malito. Okay po? Yan. So, huwag nyo rin pong ibebenta tong unit na to. Meron pong nagbenta ng unit na to. Kasi sabi niya sa akin, kaya ko na. Tinanong ko siya, nandun ako sa office. Kaya mo na ba? Yes po, sir. Kaya ko na. Nagulat ako, nagtututuro. Ito po yung ano natin. Takbo agad ako eh. Siyempre, baka nga naman mabenta. Wala na akong gagamitin. Maganda, sir, totally. Maganda. Parang bago lang, di ba? Ito po, matagal na po ito. Pero nung nag-meeting tayo, doon tayo sa ano, pavilion, no? Opo, sa pavilion tayo. Pag madami. Pag marami. Kakalog-talog kasi tayo pag doon pa. Oo, tama. Yan. So, tandaan nyo na po. Si Elira is corner lot. 4 bedrooms po sa second floor. 3 toilet and bath. 2 sa taas, 1 sa baba. Then, meron po siyang maid's room nasa labas. Opo. Ito pong maid's room niya nasa labas. Yung medyo may kayamanan talaga, ito yung gusto. O ayaw nila kasi paggabi nasa loob yung maid nila. Yan. Tapos, 2 po yung ating carport, then 2 rin yung ating balcony. Actually, 3 yung ating balcony. Okay po? Yan. So, medyo malaki po kasi talaga siya unit. Siya yung pinakamalaki. Yes po. For amenities naman, normal naman po, main entrance, then pavilion hall. Yung pavilion hall naman natin, nagagamit na natin yan. Actually, nung nag-Christmas party last year, dyan din po. Pinakatin ba dito? Wala, sir. Wala ako. Mga busy pa. Wala ako. Ayan. So, last year, dyan ginanap yung Christmas party and dapat ngayong year na to, kasali kayo sa mga bibigyan ko ng reward. Yes, Last year, amen. ang dami na yung pinamigay. True. Sa games pa lang, parang almost
100. Nasa 30,000 yung pinamigay namin nun. Doon sa mga... Guys, rinig nyo yan ha. Kailangan magtapuan tayo. Guys, kailangan magtapuan tayo. Hindi po daw kayo in-invite, ma'am. Nag-invite si sir. Kaso ako lang yung umayaw kasi nahiya tayo dahil wala tayong sales. Marami namang umatin na walang benta. Actually, Pero hindi mas naman maganda. dahil may benta or wala. Kaya namin kayo in-invite. In-invite namin kayo para ma-encourage kayo na i-benta yung property. Yung money. So, hindi naman dahil wala kayong benta, hindi kayo okay lang. Oo. Kumbaga, ang point lang naman is para pag-attend nyo, mainggit kayo sa may mga So, inisip ko doon, next year na kami, sir. Kasi gusto namin yung lalakad sa red carpet. Di ba tama? Oo. Pero last reading lang may pinakamaraming benta sa last year. Siyempre yung Malakihan na. Yan. Then, parks and playground, swimming pool, basketball court. Yung swimming pool natin for for construction na yan is first quarter kung start na po yan. Basketball court, then, yan, mga facilities natin. Normal naman, pero dapat alam nyo pa rin explain the client. True. Yan. Gutter and sidewalks, concrete road bed. So, pag sinabi yung road natin, pag tinanong gano'ng kalaki, 8.5 meters. Yung iba kasi 6.5 lang. Ay, 8 po, sorry. 8 meters. Okay? Yan. Perimeter fence. Tapos pag pagka gusto makita yung ating drainage system, malaki po yan, kasya tao. Kaya hindi bumabaha ang dasma. Natamaan ng poste ng Meralco sa drainage. Hindi po, nauna na po itayo yung ating mga poste. Yes. Tsaka nakaano naman po yan sa engineering natin. Kasi yun yung nagiging problem ng ibang subdivision ngayon. Ang drainage, nandun yung poste ng Meralco kaya. Before po i-cut lahat to, kaya mapapansin nyo wala pong bahay na tinamaan sa gitna ng postes. Kasi naayos na po siya. Yan ang maganda. So swimming pool, electric, Meralco, 24/7 naman po yung ating security, parks and playground, basketball court, tsaka pavilion court. Materials, so mahalaga to. Kapag nagtitripping, dapat pag may kliyente, kabisado, or kahit hindi kabisado, alam. Okay? Kasi hindi naman lahat ng client technical eh. So, number 1, yung ating bubong is stone-coated roofing. Sinabi kong stone-coated, syempre, bago siya talaga. Yeah. Then, reinforced concrete wall. Buhos po tayo, hindi po tayo hollow blocks, hindi po tayo conventional. Buhos. Yes, kasi please po. Mahirap yan pukpukin guys kapag buhos. Sobrang tibay. Pero po ditong client, kasi yung kanilang barena. Hindi obra. So, nanghiram pa sila ng industrial talaga, cheaping that sa akin. Oo. Kaya dapat sabihin na yung habang Opo, habang minukonstruct ang bahay, sabihin nyo na, may mga request naman po, sinasabi naman namin yan. Yung request nyo, may mga request po ba, additional wirings, ilalagay nila. So lahat po ng gamit na request ni client, dadalhin lang nila, susukatan namin, at i-base namin sa buong kitchen namin. Ganun yan. Depende po. Depende. Pero kung sasalpak lang naman, magbabawas lang kami sa mga kitchen namin, wala na pong bakasyon. Pero kapag papalitan yung tiles, hindi po. Pag papalitan mo yung granite, iba yun ang pagpili lang namin sila kung anong granite yung gusto nila. Yun po yung area. Pero additional po yun. Kasi yung block po yung pinaka-basic. Yun po yung yeah. Then, meron na rin po tayong mga cabinets. Pag turn over po yan, meron cabinet sa ilalim, may cabinet sa ibabaw. Sa ceiling naman po natin is gypsum board sa loob. So, kailangan po iwasan nila talaga na mabasa yung kisame natin. Kasi po bakit? Ang gypsum board, pag nabasa, madaling masira. Pero, matibay po siya sa init. So, unit price po natin, si Alona is 10 million, si Bea po is 9.2 million, yan, si Clarissa is 8.8 million, then si Elira po is 13 million. Nagtitira po kasi isa na lang po yung ating Elira. Sir, wala na yung
Meron po, yung model. Okay. Pero Yung for dress up. construction is 13 na lang. Okay. Yan. So, So, sir, pag bumubura. i-send ko naman to sa inyo. At saka may price list. Tsaka nakasend na sa lab group. Oo, nasa price. Panoorin nyo na lang. Yan. So, Panoorin mo construction na lang. timeline. So, for non-RFO units po natin, once na nabayaran po nila yung 15 to 20%, kasi may client kasi na gusto nila is 15% lang yung down payment nila. Para So, magaan. once na nabayaran nila yung 15%, start na po yung construction. Sorry, hindi ko lang nabago. Ang construction timeline po natin is up to 12 months po. 1 year. Pero normally naman tapos na kami ng 8 months. Kaya lang namin nilalagay ng 12 months para po may allowance. Kasi hindi natin masasabi sa panahon. And ngayon, pag tinanong ni client, bakit masyadong matagal ng construction, ang lagi ko po sinasabi, gusto niyo po ba madaliin namin yung bahay? Diba? Oo Gusto nga. niyo po ba madaliin namin yung bahay? At di ba po mas maganda kapag pulido Kasi at pag minadali dito yun, sa matitibag yan. Hindi Yes. ko hindi ano ng bahay. Yes, ganun po nangyayari. So, kasi hindi nila maintindihan. Ba't ang tagal? Ako. Hindi Sa akin nila naman sinasabi ko po, pwede naman po namin gawing 3 months yan. Oo. Sa Tapos kanila ano yan. tanong? Diba? So, huwag sila magre-reklamo. Huwag yung mga ano. Yeah. So, RFO models naman natin or yung mga model units natin pag binenta is ang turnover po niya upon present ng LOG. O so, ibig sabihin po, once na meron na po tayong bahay na nakatayo, then pinrasis na po namin sa bank yan, basta po merong LOG from the bank, pwede na po silang mag-apply ng paglipat. Okay po, request to move in. Yan. So, payment scheme. So, meron po tayo 80 to 85% sa bank financing. Move-in fee, 25,000 po. Ano yung move-in fee? Pag tinanong po yung move-in fee, yan po yung electric installation at water installation po. For reservation naman po, for non-RFO units or yung for construction unit natin, and unconstructed unit po natin is 50,000. Then for RFO or model units po natin is 100,000 ang reservation fee. So alam naman natin sa lahat, non-refundable ang reservation fee. Yan, for accredited bank, meron po tayong Metro Bank, BPI, BDO, China Bank, mga nadagdagan na po kasi, China Bank and RCBC. So, pag may client naman, lalo na for qualifications na iharap nyo na sa akin, pwede naman, ako na bahala. Commission release. Huwag na tutugsakan. Ayun yun. Buhay na buhay sila, sir. Alam ko ayun. Yan. So, 50% prorated on down payment will be released upon clearing of check ng monthly down payment ni client. So, ibig sabihin, every time na nagbabayad si client, meron kayo nakukuha ang portion ng commission. Okay? So, ibig sabihin, kung 12 months to pay, yung 50% divide nyo lang within 12 months. May isang agent dito, sir, ang alam ko ang bigay sa kanya ng broker is 4%. Every month, kumukuha siya ng 7,000 to 8,000. Toray. Every month. So, kapara ka na rin nagtrabaho ng Oo. Pwede na rin. Tapos, ang maganda pa doon is meron pa siyang inaantay ng 50% after ng loan take-up. LOG. Ba't niya makukuha? Yun yung malaki. Remaining. Pero pag nag-cast down payment si client, cash din lang. Opo. Magbibilang lang po kayo ng normal na 2 to 3 weeks. Yes. Basta po hindi tatagal ng 1 month, hindi rin po aabot. Cash yung 50%. Pag full down payment, sir. Yes po. Yes. Pero yung 50 after the LOG. Yes po. Tama. Tandaan ha. Ayan. So, wala na po kayong intindihin, hindi nyo kailangan i-request pa sa akin, hindi nyo na ako kailangan ulitin, hindi nyo na ako kailangan tawagan. Kasi automatic po yan. Once na nagbayad si client, na-clear yung checks, automatic yung ating yung ating sales admin, si Sarah, is automatic na po nire-request niya. So, kasi siya parang broker, automatic na lang siya. Galing niya. Magaling talaga Hindi siya. na kailangan i-follow. Hindi mo na kailangan i-follow. Kaya nag-follow up ako. Sino ba yung so additional anda? charges in case lang. So transfer of rights or change of name ng unit habang nag-equity. Hindi po ibig sabihin kapag na-transfer